Good day mga ka-sports natin dyan. Lahat tayo ay mayroon mga hinahangaang volleyball player. At ang iba nga ay solid pa ang kanilang paghanga sa kanilang mga hinahangaang volleyballista. Pero alam nyo ba, lingid sa kaalaman nating lahat, meron palang mga volleyball player na mayroon attitude. Ayon ito sa mga netizen. Base ito sa kanilang mga galawan rin sa nakikita ng mga manonood, kung kaya sila nga ay nababash dahil sa kanilang mga action rin. Totoo nga ba na may attitude sila or sadya talagang ganito lang sila umaura kapag nasa loob ng court, at ang iba naman ay saksi talaga ng personal dahil inisnab nga sila ng kanilang hinahangaan na atleta? Sino-sino ang mga volleyball player na di umano ay pinaparatangan ng mga netizen na meron mga attitude? Ang nasabi nating mga players na ito, top 12 ang ating ipapakilala sa inyo. Sino-sino kaya sila? Well, kung gusto nyong malaman ang buong detalye, panoorin nyo hanggang sa dulo kung ano ba ang katotohanan, at ipapaliwanag ko sa inyo, may attitude ba or sadya talagang ganito lang sila. Panoorin na natin at narito na. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Top 12 na volleyball player na di umano ay merong attitude, base yan sa mga nakikita ng netizen. Number 12, Erica Santos. Si Santos ay isa sa mga palaban pagdating sa loob ng court, at minsan talaga ay maangat siya at lagi siyang nagsaswag. At dahil nga maswag nga ito sa loob ng court ay pinaratangan nga siya ng mga netizen na sinasabing meron daw itong attitude si Erica Santos. Totoo nga ba na may attitude siya? Yes, totoo na maangas siya sa loob ng court, pero lingid sa inyong kaalaman, si Erica Santos ay isa sa pinaka-humble na volleyball player pagdating sa PLDT. Alam nyo kung bakit? Minsan na siyang na-corner at nakita ko mismo nilapitan siya ng mga netizen at nagpa-autograph pa sa kanya at nagpa-picture. At alam nyo ba, magugulat kayo, kahit may kausap itong si Erica Santos sa cellphone ay lumapit siya sa mga fans na tinatawag siya. Siya mismo ang lumapit at pinagbigyan niya ang kanyang mga fans magpa-autograph at magpa-picture. Ibig sabihin ay talagang humble naman itong si Erica. Sadya lang talagang maswag lang siya sa loob ng court, pero sa tunay na buhay, kapag nasa labas sila ng court ay mga mababait naman sila. Kaya mali ang sinasabi ng iba na mayroon attitude itong si Erica Santos. In fairness hindi siya isnabera kapag nasa labas ng court. Kaya masasabi ko na talagang mabait naman itong si Santos. Number 11, Riri Meneses. Si Meneses ay isa rin sa pinakamaangas sa loob ng court, at madalas rin siya magswag kapag nagkakaroon ng scores, at minsan pa nga nakaharap pa siya sa kanyang mga nagiging kalaban. Kung kaya dito ay madalas nga mabash itong si Riri dahil nga sa kanyang aurahan sa loob ng court. Well, maangas lang naman talaga itong si Riri Meneses, pero kung tutuusin, sa tingin ko ay mabait ito dahil hindi naman magtatagal itong si Ces Molina kay Riri Meneses kung may attitude ito. Sa tingin ko ay nami-misinterpret lang ng mga manonood ang kanyang swag. Kaya sana ay wag naman ninyong i-bash itong si Meneses dahil sa kanyang aksyon sa loob ng court. Ganyan lang talaga siya siguro umaura dahil gusto niyang i-boost ang kanyang confidence kapag naglalaro siya. Number 10, Rich Makaslang. Si Makaslang ay isa nga sa talagang masasabi natin na super swag rin ito. Kapag nagkakaroon ng scores ay ngumanga nga pa nga ito at tumitirik pa ang mata, kung saan nga noon ay sinabihan siya ng mga netizen na di umano ay may attitude daw ang magandang volleyball player na ito. Pero sa tingin ko naman
para sa akin ay swag lang naman ito ni Critch Makaslang. Baka kasi doon niya nilalabas rin ang kanyang energy kapag nagkakaroon siya ng scores. Baka gusto niya lang talagang sumaya siya at ganyan lang talaga ang kanyang ginagawa. At least minsan ay nakatalikod naman siya, hindi naman siya humaharap sa kalaban kapag nagsaswag siya. Kaya masasabi ko na hindi naman siguro ma-attitude itong si Critch Makaslang, kasi kapag nasa labas ng court na mamataan naman natin ito at nakikita natin sa camera na nakangiti naman ito. Kaya baka nami-misinterpret rin siya ng mga manonood na sinasabihan na maangas or meron attitude. Ganun lang talaga yung si Makaslang. Number 9, siya Karandang. Si Karandang ay kapag nagkakaroon nga ng scores ay todo rin ang kanyang hiyaw, nganga at talagang masasabi natin na maangas rin siya. Pero lingid sa inyong kaalaman ay sobrang napakabait rin niya ni Karandang at hindi rin yan isnabera. Minsan ay misinterpret lang talaga ng mga manonood dahil nga sa kanyang pagsaswag. Kaya't minsan dahil nga napakaraming mga nagsasabi na may attitude siya, kung kaya minsan nasasagot na rin ni Critch Makaslang. Noon nga sinabihan niya na bakit hindi na ba raw siya pwede mag-enjoy or mag-celebrate kapag siya ay nagkakaroon ng scores. Siguro talagang ganito lang ang kanyang attitude na kapag nakaka-score ay humihiyaw at ngumanga ng malakas. At minsan pa nga madalas siyang batukan ni Maylin Paat, pero nakangiti lang itong si Karandang. Kaya masasabi natin na talagang wala naman siyang attitude, mabait naman talaga siya sa personal. Number 8, Ivy, Barbie Laksina. Si Laksina nga ay madalas na i-bash ng mga netizen dahil nga sa kanyang aurahan rin sa loob ng court. Madalas nga rin siyang magsuwag at minsan nakaharap pa nga siya sa kanyang mga kalaban kapag siya ay ngumingiti, at talagang masasabi natin na medyo napipikon nga dito ang mga fans ng ibang mga team. At dahil nga sa aurang yan na ginagawa rin na aksyon ng ating nag-iisang Barbie Ivy Laksina sa loob ng court ay kinaiinisan siya ng karamihan ng mga netizen. Pero sa tingin ko naman ay ganito rin lang itong si Barbie Ivy Laksina, dahil kung hindi naman siguro maganda ang ugali nito ay iniwan na ito ni Boss Dina Wong. Pero kita naman natin hanggang sa kasalukuyan ay mag-on pa rin ang nasabi nating si Boss D at itong si Ivy Laksina. Sa tingin nyo, may attitude ba talaga si Ivy? Well, sa tingin ko ay baka diyan niya rin inilalabas ang kanyang confidence kapag nagsaswag siya. Kaya respetuhin na lang natin itong si Laksina. Number 7, Ella Soyod. Si Soyod ay isa rin sa mga maswag, kung saan ay talagang sinasabihan pa nga siya ng ibang mga netizen na Ate Chona. Pero sa tingin ko naman ay wala naman tayo nababalitaan na isnabera or may attitude itong si Ellie Soyod. Sadya sigurong napipikon lang sa kanya ang mga manunood. Baka tulad ng sabi ko, gaya ng ibang mga players, nami-misinterpret lang itong si Soyod dahil nga sa kanyang aksyon or sa kanyang pagsuwag. Number 6, Remy Palma. Si Palma ay isa sa mga maangas rin at malupit sa loob ng court at madalas rin na binabati ko siya ng mga netizen. Noon nga ay nag-champion sila ng 2022 kung saan sa Reinforced Conference ay napasigaw pa nga or napamura pa itong si Remy Palma at minura niya nga ang kanyang mga bashers. Dahil nga dyan sa kanyang aksyon na yan ay mas lalong pinag-initan siya ng mga netizen at sinabihan pa nga na medyo maangas raw ito at may kayabangan. Siguro sa tingin ko naman kaya nasabi niya lang na or namura niya yung mga bashers dahil siguro punong-puno na rin itong si Palma dahil nga marami sa kanyang nang babash. Baka binawian lang ni Palma nang nag-champion nga sila sa Reinforce. Pero sa personal, mabait naman yan si Rems Palma. At sa interview nga, kapag natalo nga sila, ay humble naman ito na ina-accept nila ang kanilang pagkatalo. Number 5, Tots Carlos. Si Carlos ay nakakagulat nga dahil kumalat rin ang balita noon na itong si Tots Carlos na di umano ay suplado dahil nga mayroon mga videos na talagang kumakalat sa social media na kung saan ay nilapitan siya ng mga netizen at nagpakuha sa kanya ng pictures. Pero itong si Carlos ay talagang medyo nakasimango talaga ang aura ng kanyang muka at umiling-iling pa nga ito. Ganon ang nangyari kay Carlos, kung kaya itong si Kaloy ay pinagpiestahan rin ng mga bashers noon. Pero siguro sa tingin ko ay pagod lang itong si Tots Carlos kaya niya nagawa yun. Dahil mabait naman doon si Kaloy at kita naman natin na
sobrang close siya kay Eliza Valdez. Siguro nang time na yun baka nagmamadali lang si Tots Carlos or sadya talaga na hindi maganda ang kanyang mood. Lahat naman ng tao ay meron kanya-kanya naman pagkasuplado. Pero mabait yan sa personal si Tots Carlos. Number 4, Gretchen Saltones. Si Saltones ay madalas nga pagpiestahan ng mga basher sa social media dahil ito ngang si Gretch ay kung ano-ano ang pinagsasabi nga sa social media at tinatamaan nga ang ibang mga team at ang mga fans naman ng Creamline ay talagang pumapalag kung saan nga sinasabihan nga na itong si Saltones na medyo may pagkaangas at medyo matalas raw ang mga sinasabi sa social media. Pero ito naman si Gretchen Saltones, masasabi natin na baka nami-misinterpret rin. Pero ganito lang siguro si Gretch na sinasabi niya kung ano ang kanyang nararamdaman sa social media. Wala naman masama doon mga ka-esports as long as wala naman siyang tinatapakan na ibang tao. Sa tingin ko ay mabait naman tong si Saltones dahil kita naman natin na kahit saan siya pumuntang team ay nagiging ka-close niya ang kanyang mga kako-teammates. Baka talaga na mi-misinterpret lang ng ibang mga netizen. Number 3, Dina Wong. Si Boss D ay isa sa mga pinaka-controversial noon kung saan nagbakasyon nga ito at sa isang ngang resorts ay inabangan nga sila ng mga fans niya at ito ngang si Boss D ay patay mali siya. Yes mga ka-esports, tila ba na wala siyang nakitang mga fans at mga nagsisigawan na mga kanyang tagahanga. At kahit nga si Kuya Kim Atienza at si Rendon Lavador ay talagang napa-tweet pa nga sila dahil sa ginawa nga ni Boss Dina Wong at ng kanyang buong kupunan ng Choco Mucho maliban nga lang kay Madi Madayag at BDL. Halos lahat nga ay naging isnabera rin pero nasentro nga kay Boss D ang CC dahil si Dina Wong kasi ang pinakasikat dito sa Choco Mucho. Pero sa totoo lang, mabait naman yun si Boss D dahil kita naman natin na marami yung tinutulungan ng mga kabataan rin at nagiging inspirasyon rin siya ng kabataan. At kung hindi mabait si Boss D, di sana wala siyang tagahanga. Million rin ang followers ni Boss Dina Wong. Siguro wala rin siya sa mood ng mga time na yon kung kaya ganon ang nangyayari. Pero sa personal, okay naman yun si Boss D dahil ang mga fans niya nilalapitan niya naman at kuha naman siya ng pictures. Ibig sabihin, may kabaitan naman talaga itong si Dina Wong. Number 2, Abby Maranyo. Si Chang Abby Maranyo ay madalas nga rin na pinag-uusapan ng mga netizen dahil nga sa kanyang pagrampa. At isa rin itong si Chang Abby na talagang sumasagot rin sa mga netizen kapag siya ay binabash. So, dahil dito, ang dating naman sa kanya ay medyo maangas daw sa loob ng court at medyo may kayabangan rin daw. Pero sa totoo lang, mabait rin yan si Chang Abby Maranyo at talagang sa loob ng court lang kasi medyo maangas lang siya at syempre sinasagot niya rin yung mga netizen dahil medyo nakakasobra na rin kasi ang ibang mga bashers rin. Medyo hindi na rin talaga kasi nagugustuhan ni Chang Abby Maranyo at pinagtatanggol niya lang naman ang kanyang sarili at maganda naman ang kanyang pamamalakad sa kanyang team sa Cheritigo kung saan nabubus rin ng ating Abby Maranyo ang kanyang galing kapag siya nga ay rumarampa. Kaya't hayaan na natin si Chang Abby Maranyo, signature niya na yan na siya ay rumampa. Number 1, Marian Buitre dahil nga sa kanyang aksyon at ginawa nga noon kontra nga sa kanyang pag-finger tip ay hindi talaga nagustuhan ng mga netizen at dahil dyan siya nga ang nasa numero 1 natin na sinasabi ng karamihan na may attitude daw. Pero nagsorry naman na itong si Buitre at tanggap niya na ang kanyang pagkakamali. So nagbago na rin naman siya at mabait na talaga siya sa kasalukuyan. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala ang ating top 12 na di umano ay meron attitude. May attitude ba talaga sila or fake news ito? Comment naman ninyo yan sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.